Punyeta, ikaw na bastardo. Dadalhin na kita sa nanay mo ngayon din. Matagumpay na nailigtas ang mga batang kinidnap na itumba na ang target. Ituloy ang pag-ubos kay Ma Liuye at kay Yan Jingqi. Ako si Beige. Noong taon na iyon, pinaslang ng Black Dragon Society ang buong pamilya ko. Mabuti na lamang at nailigtas ako ng tagapaghiganti. Ngayon, nagkukunwari akong pipi at nagtatago sa loob ng Entertainment City. Para sa hindi mabilang na mga kaluluwang pinahirapan ng Black Dragon Society, maghihiganti ako. Ibigay mo sa akin. Bakit ngayon ka lang dumating? Nasaan ang mga tao? Ubos na silang lahat. Lintik. Master Xiaofu, lahat ng tao sa club ay dinala na sa lobby. Iyon na lang kwarto sa harap ang hindi pa nasusuyod. Bakit hindi pa kayo kumilos? Lintik. Maghalughog na kayo. Opo. Bilis. Tara na. Humarap ka. Master, yan. Lumayas kayo. Pasensya na po. Hindi ko po alam na nandito kayo. Pero, sumusunod lang din ako sa utos ni Liu Ye para maghanap ng tao. Sino ba ang hinahanap mo? Kayo po, hindi niyo po ba alam ang tungkol sa isang nagngangalang Beige na assassin? Sinong namatay? Sa tingin mo ba? Sino rito ang mukhang assassin? Young Master, kayo po, ibigay niyo na lang po sa akin ang babaeng iyon. May gana ka pang hingin ng mga pag-aari ko? Lumayas ka! Hindi ikaw ang taong hinahanap ko. Magsalita ka? Sino ang nag-utos sa iyo? Young Master, pinatay si Master Fu kagabi at ninakaw rin ang kanyang mga kargamento. Ligpitin mo siya ng maayos. Iligpit mo siya ng maayos. Pipe siya. Teka lang. Batang Ginoo, ito po ay... Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka sa harap ko. Batang Ginoong yan, pinapatawag po kayo ni Panginoong Bao.
Yan, Jinky. Gaya nga ng mga sabi-sabi, may espesyal kang pagtingin sa mga pipe. Ano ba talagang nangyari? Panginoong Bao, naging kalunos-lunos ang pagkamatay ng tatay ko. Nakikiusap ako. Nabigyan niyo siya ng katarungan. Pinatay ng taong iyon ang lahat ng kasapi ng mahigit 100 kapatid namin. Panginoong Bao, umalis lang ako saglit noon. Pero pagbalik ko ay nakalutang na ang tatay ko sa pool. Hindi ko nakaharap ang hayop na iyon dahil nakatakas siya. Kagabi ay nagsama ako ng 200 tauhan para halughugin ang buong lungsod, pero ang hayop na iyon ay sa harap ko mismo biglang naglaho ng parang bula. Siguradong may traitor sa atin. Siyempre naman may traitor. Yan, Jinky. Narinig kong nasa Yeshenge ka kagabi. Sa paligid lang ng Yeshenge na wala ang bakas ng pumatay. Alam mo palang nasa Yeshenge ako kagabi. Sa tingin mo ba ay kaya kong hatiin ang katawan ko para pumunta sa paliguan at patayin si Panginoong Fu? Hindi mo kailangang pumunta ng personal. Pwede mong bayaran ng killer na si Maputing Kalapati para gawin niyon. Nasaan ang ebidensya? Bakit ko pa kailangan ng ebidensya? Sino ba dito ang hindi nakakaalam kung ano ang dahilan ng pagbabalik mo? Sige nga, sabihin mo sa akin. Ano ba ang dahilan ko? Narito ka para sa... Tama na. Ang lolo niya ang nagtatag ng samahang Black Dragon. At ang lolo rin niya ang nagpasali sa akin sa grupo. Ayon sa ranggo, dapat mo siyang tawaging Batang Ginoo. Ah, oo. Tama. Ang pinakaimportanteng gawin ngayon ay ayusin ang libing ni Panginoong Palakol at saka hulihin ang mamamatay taong si Maputing Kalapati para ipaghiganti si Panginoong Palakol. Panginoong Leopardo, may balita na po. Ang mamamatay taong si Maputing Kalapati ay nagpakalat ng balita sa kalsada na papatayin niya ang 3 pinuno ng ating asosasyong Itim na Dragon. Ang susunod niyang target bukas ng gabi ay si Panginoong Maliw. Tatay, Nagpapanggap na parang inosente buong araw. Nakakairita siyang makita. Siya ay isang pipi. Hindi madaling magtrabaho dito sa nightclub. Talagang hindi madali. Pumunta rito. Hindi ba't para lang maghanap ng mayaman? Ang plastic niya talaga. Hindi man lang niya tignan kung sino siya. Nabalitaan mo ba? Inarkila ni Master Liu ang buong lugar ngayong gabi. Darating si Young Master Yan. Sinong Young Master yan? Ilan ba ang Young Master Yan dito sa Haicheng? Noon, ang buong Haicheng ay hawak ng pamilya nila. Siya nga. Batang pipi. Batang pipi. Yan, Jinky. Magsisimula na ang palabas. Bingi ka ba? O bulag din ang mga mata mo? Bilisan mo at punasan mo si Young Master Yan. Ang nanay ni Yan ay isa lang pipi. Nakakaawa talaga. Ang katulad mo ay nangangahas na akitin si Young Master yan? Pwe. ipinagdiriwang ngayon ng tatay ko na si Panginoong Maliw ang kanyang ika-50 kaarawan. Kayong lahat na walang kinalaman, magsilayas kayo. Anong tinitingin-tingin nyo? Lumayas na kayo. Batang Ginoo,
Pinalibutan ng husto ng mga tauhan ni Panginoong Maliu ang Yeshenge ngayon. Sa tingin mo ba ay darating ngayon ang mamamatay taong tinatawag na maputing kalapati? Noong nakaraan nga ay namatay si Panginoong Hatchet sa sarili niyang teritoryo. Kung talagang may mangyayaring masama, dapat ay umiwas na muna tayo. Darating at darating ang dapat mangyari, hindi naman tayo makakatakas kahit anong gawin natin, mas mabuting ihatid na lang natin ang matandang iyon sa huling hantungan. Mukhang medyo kawili-wili ang mamamatay taong iyon. Maliw, ikaw naman ang susunod. Batang Ginoong yan. Sa dami ng magagandang babaeng ito na iba-ibang ganda, wala ka talagang napili kahit isa? Si Panginoong Liu ang bida ngayong araw, basta't mag-enjoy siya ay sapat na. Paano mangyayari iyon? Baka sisihin ako ni Panginoong Leopardo mamaya kapag hindi kita naasikaso ng mabuti. Gawin natin ito, ipaghahanap kita ng makakasama. Ang serbidorang iyon, manatili ka rito. Tingnan nyo. Nakahanap ang tatay ko ng kakaibang gamit. Isa pala siyang pipi. Batang Pipi, dalian mo, pumunta ka na doon. Pumunta ka sa tabi ni Senyorito Yan. Sige na. Nabalitaan ko na ang sigaw ng isang pipi ay hindi gaya ng sa normal na tao. Anong pinagkaiba? Dapat nating itanong yan kay Senyorito Yan. Hindi ba? Bakit? Si Senyorito Yan ba? Ay hindi mahilig sa mga pipi. Sige na. Sumigaw ka. Sumigaw. Sumigaw ka. Sumigaw. Sumigaw. Hindi siya sumisigaw. Dahil hindi pa siya gaanong nasasarapan. Kapag nasarapan na iyan, sisigaw din iyan, hindi ba? Ahahaha. Uy, kung paano sumigaw ang pipi kapag nasasarapan. Hindi ko pa talaga naririnig yon. Uy, ituloy nyo lang. Hahaha. Sarap. Sumigaw ka. Sumigaw? 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 Gusto kong matikman ang lasa ng isang pipi. Tatay! Hindi ako. Hindi ako. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa akin. Wala siyang dahilan para lasunin si Maliuye. Hindi niya rin iyon magagawa. Kuya Tao, nakita ko ang piping ito na may inilagay sa balde ng yelo kanina. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo na patayin ang tatay ko? Magsalita ka. Magsasalita ka ba o hindi? Nagkukunwari ka pa rin talaga sa akin. Dahil gustong-gusto mong maging pipi? Pagbibigyan kita. Yan, Jinky. Putang ina mo, ang lakas ng loob mong itutok ang baril sa akin. Pakawalan mo siya. Matao? Sinasabi mo bang mabilis ang kutsilyo mo? O mas mabilis ang baril ko?
Putang ina mo yan, Jinky. Mukhang napakakomplikado ng relasyon ni na Yan Jinky at ng Black Dragon Club. Ang buhay ng taong ito ay maaaring itira muna pansamantala. Batang Ginoo, hindi matatapos ang gulo ngayong araw. Ang piping babaeng iyon ang pumatay kay Maliu. Siguro ay wag na nating pakialaman ang bagay na ito. Niligtas mo na siya at nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya para sa kanya. Kundi ay mahihirapan tayong magpaliwanag kay Master Leopard kapag nanggulo si Matao doon. Sila iyon. Hinto. 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 Batang Ginoo, Magmaneho ka na. Masakit? Bakit hindi ka sumisigaw? Dahil ayokong mag-alala ka. Sumigaw ka! Sumigaw ka! Sumigaw ka! Ayos lang ako. Hindi ito masakit kahit kaunti. Sinong may pakialam kung masakit o hindi? Niligtas kita. Dahil ayaw ko lang na gamitin kanila para gawan ako ng kwento at idiin ako. Hindi ko ito ginawa para lang sa'yo. Bakit kailangan mo pang magtrabaho sa Yeshenge? Ang pagkamatay ni na Master Axe at Maliu? Ay may kinalaman ba talaga sa'yo? Batang pipi. Mabuting tao siya. Gusto kong marinig ang boses mo. Noong nabubuhay pa si Mama, ang pinakagusto niyang marinig ay ang boses ko rin. Narito ang lahat ng sikreto ng Black Dragon Society. Napakalaking bagay nito para sa atin. Batang Ginoo, nakuha ko na ang lahat ng record ng Batang Pipi sa klinika ng tainga. Sa totoo lang ay nakakarinig naman ang kanyang mga tainga. Hindi lang talaga biro ang presyo ng hearing aid. Siguro ito ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho sa Yeshenge. Magkano ba? 4 na milyong piso. Gaano katagal bago matapos ang paggawa niyan? Mga 1 buwan siguro. Gusto kong marinig ang boses mo. Magbayad ng dagdag? Pabilisin nyo. Sige po. Kumagat na siya sa pain. Pero bakit hindi ako masaya? Sa ganitong oras, ang Batang Pipi. Bakit wala siya sa kanyang silid?
Kapag nakita niya akong nasa labas ng silid-aklatan sa oras na ito, siguradong paghihinalaan niya ako. Batang Pipi? Batang Pipi? Batang Pipi? Anong nangyayari sa iyo? Mukhang nagkaroon ng impeksyon ng sugat, nilalagnat siya. Sabihin na lang natin, walang bagay na hindi kayang ayusin ng tatay ko sa Haicheng. At wala ring babaeng hindi ko makukuha. Li Tianqi, ang kaisa-isang anak ng Vice-Presidente ng Haicheng Chamber of Commerce. Base sa mga impormasyong ninakaw mo, ang susunod na plano ni Yan Jingqi ay humingi ng pakikipagtulungan sa pamilya Li. Humanap ka ng paraan para pag-awayin sila upang magpatayan sila. Miss Shen, nagustuhan mo ba? Ano ang ibig mong sabihin, Young Master Yan? Ang party ba na ito? O ikaw? Anong ginagawa mo? Young Master Yan, sino ang babaeng iyon? Bagong katulong. Ang ganda namang katulong nito. Sayang naman kung tagaluto lang dito. Ateng, halika rito. Samahan mo ang batang amo na uminom. Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig? Young Master Li, isa lang siyang pipi. Hahaha. Pipi pala? Hahaha. Oh, ngayon lang ako nakakita ng pipi na kasing ganda nito. Bakit? Young Master Li, gusto mo ba ang ganitong tipo? Hindi ko pa nasusubukan ang ganitong tipo. Hahaha. Ateng, kapag sinamahan mo ako ng isang gabi, mas malaki pa ang kikitain mo kaysa sa isang taon mong pagtatrabaho rito. Ikaw, lakas ng loob mong saktan ako. Kung hindi kita sasaktan, paano ko mapapalala ang sitwasyon? Jinky, napakawalang galang naman ang katulong niyo. Wisit ka. Binibigyan na kita ng mukha, pero ayaw mo pa. Ha? Dakpin niyo siya. Ano bang pinapanggap mo riyan? Putya, alam mo ba kung sino ako? Kahit ang aming Young Master Li ay hindi mo kilala, hindi mo talaga alam ang lugar mo. Aba, may sugat pa pala. Tingnan nga natin kung gaano kalalim ang sugat na yan. Nagpapanggap ka pa ring inosente? Kubaran niyo siya? Sino ka ba sa tingin mo? Young Master Yan, isang katulong lang naman siya. Young Master Yan, ano po ang ginagawa niyo? Dito sa teritoryo ko? At ginalaw mo ang tao ko? Ano bang ginagawa mo? Ang hamak na babaeng ito, magkano ba siya? Bibilhin ko na siya.
Ganoon ba? Magbigay ka ng presyo? 8 milyong piso. 800 milyong piso. Ano? Ang piping babaeng ito ay magkakahalaga sa akin ng 800 milyong piso? Young Master Yan, nagbibiro ba kayo? Nagkakahalaga siya ng 800 milyong piso. Pinaglalaruan mo ba ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ba ang tatay mo? Ikaw. Kung hindi lang ako inanyayahan ni Miss Shen, hindi ako pupunta rito. Sino ka ba sa akala mo? Young Master Yan. Young Master Lee. Alang-alang sa akin. Huminahon na po kayo. Isa lang siyang baguhang dumating sa Haicheng at wala siyang alam sa mga patakaran. Ngayon, pagbibigyan ko si Miss Shen. Sa susunod na may kasama kang gwapitong ito, ay huwag mo na akong tawagan. Tara na. Young Master Yan. Si Young Master Lee ay mayroon lang talagang masamang ugali. Kakausapin ko siya para sa iyo kapag may oras ako. Hindi ba't gusto mo ring gamitin ang pantalan nila? Young Master Lee, ayos lang po ba kayo? Ah, Sino ka ba sa akala mo? Alam mo ba kung sino ako? Nagawa mo akong saktan? Patay ka na talaga. Agu, si Li Tianchi ay ang kaisa-isang anak ng pamilya Li? Medyo naging sobrang lupit ang pagtrato sa kanya. Hindi ako ang gumawa niyan. Ganito na siya noong dumating ako kasama ang aking mga tauhan. Mukhang marami palang nakalaban ang ating Young Master Lee rito sa Haicheng. Ikaw yan. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sa ginawa mo sa akin, siguradong pagsisisihan mo ito. Young Master Lee, kung hindi dahil sa pagdating ng aking mga tao sa tamang oras, baka napatay ka na ng taong sumalakay sa iyo. Ako ang nagligtas sa buhay mo ngayon. Kaya huwag kang maging walang utang na loob. Agu. Vice Chairman Lee? May nangyaring masama sa anak nyo. Ikaw ba, yung tumawag sa akin? Pangalawang Pangulong Lee, nandito na rin po kayo sa wakas. Maupo po kayo. Nasaan ang anak ko? Pangalawang Pangulong Lee, maupo po muna tayo at mag-usap. Bata, kilala mo ba kung sino ako? Pati ang anak ko ay nakuha mo pang galawin. Pangalawang Pangulong Lee ng kapulungan ng kalakal sa siyudad ng dagat, nagsimula sa negosyo ng transportasyon. Ang tatay mo noon ay sumunod kay Lola Feng para yumaman. Nag-iisang anak na si Ginoong Li Tianzi, lumaking sunod sa luho, mayabang, at abusado. Noong nag-aaral pa ay binali ang binti ng kaklase at nagpunta pa sa bahay nito para manggulo. Ginamit mo pa ang kapangyarihan mo sa siyudad ng dagat para pilitin ang kaklaseng iyon na tumalon sa gusali. Ikaw yon, di ba? Li Mao Chang? Dahil alam mo na kung sino ako. Alam mo rin ba na sa isang pitik lang ng daliri ko ay kaya kitang pawiin sa siyudad ng dagat? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Kung sino ka man, ilabas mo ang anak ko. Paano kung sabihin kong ayaw ko? Tita Feng, magpadala po kayo agad ng mga tao rito. May konting problema lang dito at kailangang ayusin. Sige po. Bata, patay ka na. Ay nako, Kuya Biao, dumating ka rin. Nasaan ang taong ng api kay Tianzi?
Siya iyon, ang buwisit na batang iyan. Bihag niya, si Tianzi. Baka naman may pagkakamali lang dito. Walang pagkakamali. Kuya Biao, utusan mo na ang mga tao natin na kumilos agad para dispatsahin ang batang ito. Tumahimik ka. Kuya Biao, anong sinasabi mo? Sabi ko, manahimik ka. Ginoong yan, bakit po kayo nandito? Timing nga naman. Ano ba talagang nangyari? Hindi ako makakatulong dito. Teka lang, Kuya Biao. Bakit pati ikaw ay takot sa kanya? Sino ba talaga siya? Siya, ang pamilya yan. Iyon ba ang pamilya yan? Napanood ko na ang video dahil ito sa masyado mong kinukonsinti si Tianzi kaya nakabangga siya ng maling tao. Paano na si Tianzi? Nag-iisa lang ang anak ko na iyan. Sige. Huwag ka nang sumimangot. Pinanood ko siyang lumaki. Hindi ko siya matitiis. Ganito na lang. Tutulungan kitang makipag-ayos para maayos na ang problemang ito. Ginoong yan. Tingnan niyo po ito. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Ayos lang. Muntik na yon. Ginoong Yan Jinky. Kung malalaman mo na ang batang pipi ay niloloko ka lang, mabibigo ka kaya ng husto? Nasaktan ba kita? Huwag kang mag-alala. Ang mga taong nambubuli sa iyo sa piging kanina ay may nakapaghiganti na para sa iyo ng doble. Batang pipi, hindi ba't gusto mong marinig ang boses ko? Batang pipi. Sige na, subukan mo. Naayos ko na ang lahat para sa iyo. Naririnig mo na ba ang boses ko ngayon? Hindi ka ba komportable? Ikaw, naririnig mo na ba ang boses ko? Oo.
Ginoong Yan Jinky. Ang kabutihan mo ngayon sa Batang Pipi. Gaano kaya ito katotoo? At gaano naman ito kabulaan? Ang babaeng ito iyon. Naglabas ng baril si Ginoong Yan Jinky dahil sa kanya. Laban sa akin. Jinky? Ang sinasabi ba? Ni Matao ay siya? Oo? Panginoong Leopardo. Narinig niyo ba na umamin na siya? Wala rin akong balak na itanggi iyon. Kung mauulit man ito, ganoon pa rin ang gagawin ko. Panginoong Leopardo, narinig niyo naman iyon? Tingnan niyo kung gaano siya kayabang. Wala talaga siyang pagrespeto sa inyo. Panginoong Leopardo, nang mamatay si Panginoong Fu, kumalat ang balita sa labas na ako ang pumatay sa kanya. Ngayong patay na rin si Panginoong Liu. Nandoon din ako sa lugar na iyon. Naglakas loob si Matao na paghinalaan ako ng walang ebidensya. Hindi niya ako kayang saktan. Kaya ang isang pipi ang pinili niyang pahirapan ng husto. Kung hinayaan ko siyang mapatay ang babaeng iyon, kanino pa ako hihingi ng patunay para malinis ang pangalan ko? Matao, may ebidensya ka ba? Wala pa sa ngayon. Pero dahil masyado siyang nag-aalala sa piping iyon, siguradong may itinatago siya. Nabalitaan ko na nung nakaraang mga araw, binilhan niya ng hearing aid ang babaeng iyon. Hindi ako naniniwala na si Ginoong Yan Jinky ay magiging ganoon kabait sa isang tao. Nakakatawa. Pipi siya? Kung hindi ko siya bibilhan ng hearing aid, sa iyo ko ba dapat ito ibigay? Ikaw. Ang ibang bagay, dahil wala pang ebidensya ngayon, ay maaari nating huwag munang pag-usapan. Pero, ang taong ito ay masyadong malupit. Pati ang kaisa-isang anak ng pamilyang Lee ay binugbog niya ng malubha. Hindi lang iyon, para sa isang batang pipi, nagkulong pa siya ng tao at talagang kinuha ang operasyon ng pantalan ng mga Lee. Kinalaban niya ako. Sobra na talaga siya. Jinky, totoo ba ang lahat ng ito? Panginoong Leopardo, noong gabing iyon sa party, totoong nagkaroon kami ng kaunting gulo ni Ginoong Li Tianchi. Pero hindi ako ang bumugbog sa kanya. Sa halip, ako pa ang nagligtas sa buhay niya. Kung hindi lang dahil Sa mabilis na pagdating ng mga tauhan ko, napatay na sana siya ng taong iyon. Gu. Panginoong Leopardo, tingnan ninyo. Kahit masyadong malayo ang kuha ng CCTV at hindi makita ng malinaw ang mukha, pero makikita naman dito na ang taong bumugbog kay Ginoong Li Tianchi, bago pa dumating ang grupo ni Agu, ay mabilis na tumakas. Jinky, ikaw na bata ka? Bago ka pa lang dito, sa iyong mga kilos, dapat ay maging mapagkumbaba ka lang. Tama yan. Akala mo ba ay 20 taon na ang nakalipas? Siyudad ng dagat, hindi ka na dapat bumalik pa rito. Sa mga nakalipas na taon, kung hindi ka pinoprotektahan ni Panginoong Leopardo, Matagal ka nang namatay ng paulit-ulit. Kapag nalaman ko lang na may kinalaman ka sa pagkamatay ng tatay ko, talagang... Tama na. Ginoong Yan Jinky, lumalabas na pareho lang tayo. Sa sarili nating laban. Nag-iisa lang tayo. Panginoong Leopardo. Kayo na po ang magpasya. Narinig ko na. Ang buong pangyayari, ang lahat ng ito, ay dahil sa batang pipi na ito. Kaya latiguhin ang batang pipi na iyan ng 20 beses. Para kay Jinky, magsilbi itong paalala sa kanya. Tungkol naman sa operasyon ng pantalan, ibigay mo na ito sa kanya. Kapag hindi niya ito nagawa ng maayos, bawiin na lang ulit natin. Dagwan, kunin mo rito ang aking latigo ng Fengshen. Hindi ako natatakot. Itong latigo ni Panginoong Leopardo, pagkatapos ng 20 palo, siguradong mamamatay ang putang ito. Ha 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 ha. Ginoong Yan Jinky, masakit ba sa loob? Hindi pwedeng hayaang matapos ni Dagwan ang 20 palong ito. Matao, kung pag-uusapan ang tungkol sa mga puta, narinig ko, nagaling din sa nightclub ang nanay mo noon, di ba? Anak ka lang din ng puta. Panginoong Leopardo, hindi pa rin sumusuko itong si Batang Ginoong yan. Paano kaya kung ganito, ang mga natitirang palo? Ay ako na mismo ang titira. Para ialay sa aking ama, sa kabilang buhay.
3, 4, 5, 6, 20. Akong si Maputing Kalapati ay sadyang matatag ang buhay. Kung hindi ako mamamatay ngayong araw, sa darating na panahon ay magiging araw na ng inyong kamatayan. Gaano pa katagal bago tayo makarating? Batang Ginoo, malapit na tayo. Batang Pipi. Batang Pipi. Huwag kang matulog. Gumising ka na. Hindi ito ang oras para matulog. Ginoong Yan Jinky. Sabi nila ay isa kang suwail na anak at magaling kang magkunwari. Pinapaikot mo ang napakaraming babae para sa iyo. Ngayon ang pag-aalala sa mukha mong iyan ay mukhang totoo na. Batang Pipi, tandaan mong mabuti ang lahat ng naranasan mo ngayong araw. Balang araw, ay ibabalik ko ang lahat ng ito sa kanila. Sinong nagsabi sa iyong gumalaw? Sabi ng doktor, maglalangib na ang sugat. Mahirap nga ito, pero wag mo tong kutkutin. Baka magkapilat ka. Ito ay espesyal na gamot mula sa ibang bansa. Makakatulong ito para mabawasan ang sakit. Papahiran kita, huwag kang malikot. Nakakarinig ka na ngayon, pero hindi pa rin kita naririnig na kumakausap sa akin. Alam ko na hindi ka ipinanganak na Pipi. May galit ka ba sa akin? Masakit ba? Kung sasama ka sa akin, masasakit pa ito ng 100 beses sa hinaharap. Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, lumayo ka na sa akin. Ibalik. Amo. Sa kanila. Ikaw, anong sabi mo? Ibalik. Mo. Sa kanila. Batang Pipi, tandaan mong mabuti ang lahat ng pinagdaanan mo ngayong araw. Darating ang araw, ibabalik ko ang lahat ng ito sa kanila. Batang Pipi, alam mo ba ang sinasabi mo? Maraming babaeng lumalapit sa akin. Lahat sila ay may kani-kaniyang layunin. Eh ikaw? Alam mo ba kung ano? Ang pinakaayaw ko sa tanang buhay ko? Pinakaayaw ko ang niloloko ako. Batang Pipi, kapag nalaman kong niloloko mo lang ako. Ginoong Yan Jinky, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ginoong Yan, maganda ba ako? Maganda. Talaga? Ang bagay na ipinagawa ko sa iyo, kamusta na? Hindi madaling gawin ang bagay na iyon. May kakaibang hilig ang taong iyon. Gaano kaiba? Mukhang kakaiba nga talaga. Ginoong Yan, natatakot ako.
Natatakot ka ba? Opo. Papasamahan kita kay Agu pabalik? Ngayon na ba? Heto ang susi ng kotse. Ihatid mo ng ligtas si Binibining Sofia pa uwi. Natatakot siya. Tara na, Binibining Sofia. Ginawa niya ang lahat para mahanap ang Sofia na ito para makipagkaibigan sa kanya. Tiyak na mayroon itong sikreto. Batang Pipi, nanaginip ka na naman ng masama. Hindi nakakatakot ang kulog. Ang mga tao ang dapat katakutan. Paano naman ang puso mo? Nakakatakot ba ito? Palitan ulit. Ilabas ang susunod na grupo. Ito ang tao na gustong makilala ni Ginoong Yan Jinky. Ginoong Yan, narito na ang katulong mo. Bakit siya narito? Pinapunta ko siya rito. Bakit mo siya pinapunta rito? Hindi ba gusto mong makilala si Ginoong Gao? Hindi niya gusto ang mga babaeng ito na masyadong makapal ang kolorete sa mukha. Bakit? Marahil ba? Totoo nga ang sinasabi sa mga usap-usapan na itong batang pipi na ito ay hindi mo kayang bitawan, Ginoong Yan? Paano namang mangyayari iyon? Nag-aalala lang ako dahil isa siyang pipi at baka hindi niya magawa ng maayos ang pagsisilbi. Maniwala ka sa akin? Si Ginoong Gao ay mahilig sa ganitong tipo. Anong kailangan mo at pinapunta mo ako rito? Samahan mo ng maayos ang kaibigan ko at magiging masaya ako. Ano ang pangalan mo? Boss Gao, kahit na nakasuot siya ng hearing aid ngayon, ay hindi pa rin ganoon kaganda ang pandinig niya. Oh, hindi ba siya nakakarinig? Opo, Lily ang pangalan niya at isa siyang pipi. Maganda ang pipi. Napakaganda ng pipi. Kuya Gao, bago lang ako rito at ang makilala ka ay isang karangalan para sa akin. Huwag kang mag-alala, Young Master Yan. Sa susunod dito sa siyudad ng dagat, ay ako ang bahala sa iyo. Kung mayroon mang kahit ano, ay sabihin mo lang agad sa kuya mo. Sige po. Tara Kuya Gao. Ano ang nangyari? Hindi mo ba alam na allergic ako sa ubas? Pasensya na po, hindi ko alam. Hindi niyo naman po ako sisisihin, di ba? Paano naman mangyayari yon? Malaki kaya ang naitulong mo sa akin. Kuya Gao, sana ay magustuhan mo itong regalo ko sa iyo. Brother Yan, gustong gusto ko talaga ito. Sige, Kuya Gao. Magkikita pa tayo muli. Sige, hanggang sa muli nating pagkikita.
Saklolo! Saklolo! Ah! Anong balak mong gawin? Pumili ka ng isa. Ano ang mga ito? Sabi ko pumili ka ng isa. Ang may-ari ng hairpin na ito ay may napakalakas na boses na masarap pakinggan. Sa tingin ko ay magkatulad kayo. Sa isang diin ko lang ay kaya ko na kayong sakalin hanggang mamatay. Isa ka palang hayop na perberti. Bakit hindi ka sumisigaw? Sabi nila ang sarap daw pakinggan ng sigaw ng isang pipi. Matigas din pala ang ulo ng babaeng ito. Magsisisi ka rin. Hinahamon mo pa ako? Ang mga katulad nyo ay pampalipas oras ko lang. Sumigaw ka. Sumigaw ka sabi. Bakit Dapat hindi ay ka nandito sumisigaw? na ang mga tao. Sumigaw ka. Sumigaw ka. Sino iyan? Sa wakas dumating na rin. Brother Yan? Brother Yan, anong ginagawa mo? Brother Gao, sinabi ko sa iyo na magkikita tayong muli. Pero anong ginagawa mo rito? Brother Gao, naging mabait ako at ipinahiram sa iyo ang tauhan ko. Kahit ako ay hindi siya magawang saktan. Tapos ginawa mo siyang ganyan? Anong dapat nating gawin ngayon? Itong pipi lang na ito ang hindi sumusunod, tinuruan ko lang siya ng kaunting leksyon para sa iyo. Pumayag ba akong turuan mo siya ng leksyon? Isa lang naman siyang baldado at putaa. Brother Yan, dahil lang sa putang ito ay gagawin mo ito sa akin? Hindi ba sobra na iyan? Gu. Hindi siya puta. Sige. Hindi na siya puta. Sige na. Ngayon alam mo na ba ang pagkakamali mo? Dati rin naman akong nagtatrabaho para kay Sir Liu. Kailangan mo pa bang... Isa ka lang namang aso ni Maliu. Ngayong patay na ang amo mo. Ano pa ang ipinagmamalaki mo sa akin? Alam ko nang mali ako. Hindi ko dapat siya minaltrato. Patawad. Magbabayad ako. Babayaran kita, pwede ba? Pera? Ang madumi mong pera ay wala akong pakialam dyan. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko ang account book ni Maliu. Ang account book na iyon ay nasa kay Matao. Wala sa akin iyon. Ayos ka lang ba? Batang Pipi. Ang isang tunay na malakas na tao ay hindi kailangang magpakitang gilas. Pero mabuti naman, nakakita rin ako sa wakas ng kaunting tapang at paninindigan sa iyo. Batang Ginoo? Nahanap na po namin. Gaubolyang,
Kahit na isa kang walang kwentang basura, binigyan ka pa rin ng langit ng kakayahang hindi makakalimot sa nakita. Sa tingin mo, kapag ang napakahalagang ledger na ito ay napunta sa mga kamay ko at nalaman ni Matao, ano kaya ang gagawin niya? Pero wala naman akong balak gawin sa ledger na iyan. May katinuan pa ng kaunti si Maliu. Pero si Matao ay isang baliw na aso. Batang Ginoo yan, alam ko na pong nagkamali ako. Mula ngayon, ay tutulungan ko kayo sa mga gawain nyo. Susunod ako sa lahat ng sasabihin nyo. Nakikiusap ako, iligtas nyo ako, Batang Ginoo yan. Tama na iyan. Ang galit na dapat ilabas ay sapat na? Isa siyang mamamatay tao. Pinatay niya ang mga babaeng iyon. Isa siyang mamamatay tao. Batang Pipi, mas gumaganda na ang pagsasalita mo ngayon. Hindi siya pwedeng palampasin. Gao Bolyang, tandaan mo, ang buhay mo ay hinayaan kong manatili sa iyo. Maraming salamat, Batang Ginoo yan. Maraming salamat. Gamit ang listahang ito, mapapatunayan natin kung gaano kalaking pera ang ninakaw ni Maliu sa 3 bulwagan nitong mga nakaraang taon. Nakikibahagi pa siya sa pangangalakal ng mga tao. Nagtakda ng mga panuntunan ng lolo ko noong itinatag niya ang samahan. Na hindi kukuha ng perang galing sa masamang paraan, nilabag ni Maliu ang mga patakaran. Kaya dapat lang na isuko ang unang bulwagan ng dragon. Batang Ginoo, anong gagawin natin kay Gao Bolyang? Kahit na parang hayop ang taong ito, mayroon naman siyang silbi. Hahayaan muna natin siyang mabuhay para tingnan kung maaari natin siyang magamit. Gusto mong hayaang mabuhay ang basurang ito. Pero kailangan mo munang magtanong sa tagapaghiganti kung papayag ako. Kung sa bagay, ang mga tulad niyang walang silbi ay hindi naman makakagawa ng anumang gulo. Sino ka? Ikaw iyan. Bakit? Bawal bang ako ito? Hindi ka nakasuot ng hearing aid. Hindi ka pala pipi. Nasaan ang mga batang babaeng iyon? Anong inilagay mo sa tubig ko? Nasaan ang mga may-ari ng mga alahas na iyan? Hindi ko alam. Talaga namang hindi ko alam. Gao Bolyang, lalaki. 42 taong gulang. Bago ka mamatay, pinatay mo pa ang 8 inosenteng dalagita at ang pinakabata sa kanila ay 12 taong gulang pa lamang. Sino ka ba talaga? Ako ang maghahatid sa iyo sa mga biktima mo para magsisi. Tauhan na ako ngayon ni Batang Ginoo yan. Kapag ginalaw mo ako, siguradong hindi ka niya palalampasin. Tingin mo ba ay natatakot ako sa kaniya? Oo nga pala. Akala mo ay ako ang kaniyang maliit na pipi. Siya ang apo ng nagtatag ng Black Dragon Society na si Ginoong Yan, dito sa siyudad ng dagat. Ang pumatay ng tao ay parang pagpigalang ng isang langgam. Black Dragon Society? Oh. Iyan pala ang Black Dragon Society na kung saan-saan ako hinahanap. Hinahanap ka? Sino ka ba talaga? Sa isang taong malapit ng mamatay. Walang masama akong sasabihin ko sa iyo. Makinig kang mabuti. Ang lola mo ay may tunay na pangalang, Maputing Kalapati. Paano nangyari iyon? Imposible. Siguradong hindi ikaw ang nangungunang mamamatay tao na si Maputing Kalapati. Bakit hindi? Sa paningin mo ba? Laruan lang ang mga babae? Pinahirapan mo sila at pinatay ng malupit. Hindi ka karapat-dapat maging tao. Huwag kang magbiro. Ibigay mo na sa akin ang lunas. Kalilimutan ko na ang lahat. Nagkamali ako. Pakiusap. Huwag mo akong saktan. Nagkakamali ka.
Nagmakaawa rin sa iyo ang mga babaeng iyon, di ba? Bakit mo pa rin sila sinaktan? Patawad. Hindi ko na ulitin. Mabibigyan kita ng pera? May pera ako? Maraming pera. Pera? Dapat kang magsisi. Pagsisihan mo kung bakit hindi mo sila pinakawalan. Patawad. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Kahit ano ay ibibigay ko sa iyo. Ang tulad mong salot? Iisang bagay lang ang interesado ako sa iyo. Ano iyon? Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Iyon ay ang buhay mo. Isa kang sandata na pumapatay? Ha. Sa akin, ay ano ang pinagkaiba? Hindi kailanman ako pumatay para sa katuwaan. Pinapatay ko lamang ang mga taong sadyang napakasama. Hindi maganda ito. May tambang. Maputing kalapati o maputing kalapati, sa wakas ay nagpakita ka rin. Hubarin mo ang maskara. Nag-abala ka pa ng husto. Ay malamang na ayaw ng iyong batang Ginoo na makakuha ng isang bangkay. Hinding-hindi susuko si maputing kalapati nang ganoon kadali. Hindi ito maganda. Egu. Batang Ginoo. Huwag kang gagalaw. Subukan mong gumalaw at papatayin ko siya. Mahusay ka pala. Parehas lang tayo. Naging pabaya ako. Gawin mo ang sinabi niya. Ibigay mo sa akin ang baril. Hindi ka ba natatakot na mag-drive at mamatay tayong dalawa? Isa lang akong kutsilyo. Pero iba po kayo, batang Ginoo yan. Ang buhay ninyo ay di hamak na mas mahalaga kaysa sa akin. Ang mamatay kasama ko ay hindi kawalan para sa akin. Saan ba tayo pupunta? Dumiretso ka lang. Ayon sa mga sabi-sabi, ang maputing kalapati ay may taas na 8 talampakan at may kakaibang lakas. Ngunit itong sayo ay mukhang hindi naman. Ang patalim na pamatay ay hindi kailangan ng marangyang kaluban. Huwag ka ng maraming satsat. Sabi mo isa kang patalim? At ang mga patalim ay gumagalaw lang para sa pera. Pwede ka rin magtrabaho para sa akin. Napakagalante ko magbayad. Ihinto mo ang sasakyan. Sobrang higpit naman ang pagkakatali mo. O baka gusto mong mas higpitan ko pa ito? Huwag na, hindi na kailangan. Ngayon mo lang ako kakapkapan. Hindi ba masyado ng huli? Hindi pa huli ang lahat. Nauuhaw ako. Gusto kong uminom ng tubig. Sabi ko nauuhaw ako. Kailangan kong uminom ng tubig. Hindi mo naman hahayaang mamatay sa uhaw ang bihag mo rito, di ba? Pinatay mo ang 2 pinuno ng Black Dragon Society. Kaya hindi ka na makakatagal dito sa siyudad ng dagat. Kung magtatrabaho ka para sa akin, hindi kita pababayaan, kaya bakit hindi mo subukan? May 3 akong sinusunod na panuntunan. Huwag mananakit ng mga babae at bata. Huwag papatay ng mahihina. At huwag gagawa ng mga bagay na walang katarungan. Oh, hindi ko talaga akalain na isa ka palang dakilang bayani. Ano naman ang maipapayo mo? Magpakabait ka.
Dahil kung hindi kayang bilhin ng pera mo ang buhay mo. Batang Ginoo, ayos lang ba kayo? Bakit ang tagal ninyong dumating? Nahaharangan ng mga bato at buhangin ang daan papasok, kaya natagalan ng kaunti. Ang pakiramdam ko sa assassin na iyon ay katulad ng batang pipi. Na si Maputing Kalapati. Ikaw? Patay na si Gao Bolyang. Sa wakas, nagising din ang langit. Alam mo ba kung paano siya namatay? Pinatay siya ng pinakamagaling na assassin na si Maputing Kalapati. At naging kalunos-lunos ang kanyang pagkamatay. Nararapat lang sa kanya ang mamatay. Sabi-sabi sa labas na ang pumatay sa ikatlong sangay ng kapatiran ng itim na dragon na si Maputing Kalapati ay isang lalaking matangkad at malaki ang katawan. Hindi ba siya ganoon? Hindi siya ganoon. Siya ay may ibang amoy. Sinasaktan mo ako rito. Kung ganoon ay susubukan ko naman sa ibang bahagi. Susubukan ko pa sa ibang lugar. Natatandaan ko na napakahusay niyang humawak ng kutsilyo. Talagang nakamamangha. May sugat ka. Ayos lang ako. Nagdurugo ka. Nag-aalala ka ba sa akin? Pareho ka lang nila. Na masama. Kaya naaawa ka ba sa akin? Sumagot ka sa akin. Kukuha lang ako ng gamot. Batang pipi. Sumagot ka. Kahit na masama ka, Tapos, pero ayaw kitang masaktan. sugat lang ito sa leeg. Hindi mo naman. Kung hindi mo titingnang mabuti, paano mo malalaman na sa leeg lang talaga ako may sugat? Nakita ko nung hinubad mo ang damit mo. Batang Ginoo? Buong magdamag. Hindi ba siya lumabas ng kaniyang silid? Opo, Batang Ginoo. Buti na lang at maaga akong... Nahack ang surveillance system. Gusto mong mahanapan ako ng butas. Ginoong Yan Jinky, pagbutihin mo pa ang ginagawa mo.
Sa pagkakataong ito, kung hindi nahanap ni Jinky ang ledger, marami nang ginawang paglabag si Maliu sa mga tuntunin. At hindi ko alam kung hanggang kailan niya ako lililangin. Mabuti na lang. At patay na siya. Patay na si Maliu, ngunit buhay pa ang kaniyang anak. Ayon sa mga tuntunin ng samahan, kailangan niyang isuko ang kapangyarihan sa sangay. Ikaw na may apelidong yan? Kailan pa kayong dalawa nagsabuatan? Tama na. Lolo Bao? Wala talaga akong kinalaman sa ginawa ng tatay ko. Nakalista ng malinaw ang bawat transaksyon sa ledger. Xiao Tao. Ngunit ang mga utang na ito ay lahat nakapangalan sa tatay mo. Patay na siya. May mga bagay na hindi mo kayang panghawakan. Kapag dapat nang bumitaw, bumitaw ka na. Kung ganoon, sundin natin ang mga tuntunin. At sino ang mamumuno sa unang sangay? Ako. Kamamatay lang ni Ginoong Maliu at hetokat nagpapasali na ng kapangyarihan at nag-aagawan ng interes, napakaraming kapatid sa unang sangay. Paano sila maniniwala sa iyo? Ang unang sangay ay bahagi rin ng Black Dragon Society. Sa sinasabi mong iyan, gusto mo bang humiwalay na mag-isa? Ay, siyempre hindi. Huwag nating pag-usapan ng mga tao kung anong mga negosyo ang pinasok ni Maliu noong nabubuhay pa siya. Alam naman nating lahat yan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagtrabaho siya para sa Black Dragon Society habang buhay. Ang kinalalagyan ng unang sangay ngayon ay dahil sa kanya. At saka kumakalat sa labas ang usap-usapan na si Batang Panginoong yan ang nagpapatay kay Maliu. Hindi pa nga nahuhuli ang pumatay. Tapos siya pa ang paupuin bilang pinuno ng sangay. Paano ito? Tatanggapin ng mga kapatid? Totoong problema nga iyan. Anong problema riyan? Napakadaling lutasin yan. Panginoong Leopardo. Tingnan mo. Ang gusto lang naman ng mga kapatid pagpasok sa samahan ay kung sapat bang matatag ang kanilang kabuhayan at kung sapat ba ang kanilang paninindigan. Ang paraan ni Ginoong Maliu ay kumikita nga ng pera, pero laging patago at palihim, gumagawa ng mga madidilim na negosyo. Kahit hindi siya parusahan ng batas ng samahan, dudurugin din siya ng nagbabagong panahon balang araw. At ang gagawin ko ay hindi ang magbantay sa mga iligal na gawain, kundi ang linisin ang masamang pangalan ng Black Dragon Society na namayani sa loob ng 20 taon. Ang Haicheng Entertainment City ay kailanman hindi naging lugar para sa karahasan. Isa itong legal at may lisensyang negosyo sa industriya ng libangan. Mga kapatid, magsuot ng Amerikana at kurbata para makipagnegosasyon, umawak ng kontrata para tumanggap ng dibidendo. Yan ang tinatawag na kagalang-galang. Naisip nyo ba kung ano ang kailangan sa panahon ngayon? Ha? Ang kailangan ay pagsunod sa batas at malawakang operasyon, isang modelo ng negosyo na walang maipipintas ang kahit sino. Dati, agawan lang ng teritoryo, pero ngayon ay pagkuha na ng merkado. Ano ang naging puhunan natin noon? Ito ay patalim at baril. Ngayon ay utak na ang kailangan natin. Mga kapatid, kapag sumunod kayo sa akin, hindi lang 10 beses nahihigit ang kita nyo kaysa noong kay Boss Maliu. Kapag naglalakad na kayo sa kalsada, tatawagin pa kayong boss ng mga tao? Sa halip na iwasan at murahin lang tayo ng patago bilang mga kriminal. Mga kasama, ganito. Ang tunay na pag-asenso, naintindihan nyo? Ang mga ito? Saan galing ang mga ito? Dati akong binubuli ng ibang tao. Mula ngayon, wala nang magtatangkang mang-api sa iyo. Ang mga taong nang-api sa iyo ay sisiguraduhin kong isa-isa silang luluhod sa iyong harapan. Sige, aasahan ko ang pagtupad mo sa iyong pangako. Young Master Yan, sa wakas ay pinuntahan mo rin ako. Ako kasi...
Ikaw. Pumarito ka at ang iba ay lumabas. Young Master Yan? Tumahimik ka. Young Master Yan. Ang boss na sasamahan ninyo ngayong gabi ay siya. Ano? Young Master Yan, nagbibiro ba kayo? Hindi ba't katulong niyo lang siya sa bahay? Young Master Yan, ano ba itong ginagawa ninyo? Tingin mo ba ay kulang pa ang mga sampal na natanggap mo? Young Master Yan, kailan ba kita nagawa ng masama? Wala kayong ginawang masama sa akin. Ang ginalit ninyo ay siya. Noong nakaraan, inudyukan niya si Matao na putulin ang dila mo. Para sa isang taong hindi mapigilan ang bibig. Tingin ko ay hindi na kailangan ng dila niya. Tulungan mo siyang putulin ito. Tulungan mo siyang putulin ito. Lily, nagkamali ako. Anong Lily? Tawagin mo siyang Ate Song. Batang pipi. Ayaw mo nang maapi uli, di ba? Kasabwat nila si Gao Buliang. Ang mga babaeng nawala noon. Ay may kinalaman silang lahat dito. Hindi, wala kaming kinalaman. Batang pipi. Ang mga babaeng iyon ay hindi na makapagsalita o makapaghiganti. Hindi ba't naaawa ka sa kanila? Ngayon ay matutulungan mo na sila. Patawad, Ate Song. Maging maunawain po kayo, palayain niyo na po ako. Alam ko nang nagkamali ako. Totoong alam ko nang nagkamali ako. Lakad. Lakad. Patawad. 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 Hindi ko kailangan ng iyong patawad. Ang gusto ko ay maging katulad kanya. Na nabubuhay ng matatag at mabagsik. Sa totoo lang, alam ko, na paborito mo ang ubas. May hinihintay ka bang mahalagang mensahe? Batang pipi, bakit parang hindi maganda ang pakiramdam mo? Kunin mo nga ang cellphone ko. Kunin mo ang cellphone ko para sa akin. Gu, may balita na ako tungkol sa killer na iyon. Mag-transfer ka agad ng 700 at 80,000 piso sa account na ito. Batang Ginoo, baka naman scam ito. Chinek ko na, account ito sa Siyudad ng Dagat. Kung sino man ang mangangahas na iskam ako, siguradong ayaw na niyang mabuhay. Sige po. Maghanda ka na.
Batang pipi, ano ang hinahanap mo? Nagugutom ako. Naghahanap lang ako ng makakain na merienda. Gutom ka? Oo. Gusto mo bang tawagin ko si Aling Wang? Pwede bang pagluto mo ako ng pagkain? Ako? Kahit minsan lang. Pwede ba? Sige na nga. May kaunti pa naman akong oras. May mali rito. Hindi siya pwedeng pumunta. Batang pipi. Halika rito. Matagal ko na itong hindi nagagawa, kaya maswerte ka at matitikman mo ito. Kapag nalaman ang tunay kong pagkatao, ngayong gabi, sa aming dalawa, kailangang may isa sa aming mamatay. Batang pipi? Batang pipi, Oo. kailangan ko lang lumabas sandali. Saan ka pupunta ng ganito na kagabi? Kilala mo ba ang mamamatay taong si Maputing Kalapati? May nakahuli na sa kanya. Pupunta ako roon para tubusin siya. Nahuli na siya? Tama. Hintayin mo lang ako rito sa bahay. Babalik agad ako pagkatapos nito. Bakit? Mamimiss mo ba ako? Natatakot ako. Pwede bang huwag ka na lang umalis? Ano ang kinatatakutan mo? O kaya, papupuntahin ko rito si Aling Wang para samahan ka. Ayoko. Gusto kong kasama kita. Sige na. Mahalagang bagay ito. Hindi ito pwedeng maantala. Alam mo naman, sinira ng mamamatay taong ito ang buhay ko. Kailangang mahanap ko siya. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mapapahamak. Sige. Sige na nga. Sumama ka na sa akin sa sasakyan. Batang pipi, ilak mo ng maigi ang pinto pagkaalis ko, maghintay ka lang dito, huwag kang pakalat-kalat, naintindihan mo ba? Magiging mapanganib ito para sa iyo kung mag-isa ka lang. Mas magiging mapanganib para sa akin kung kasama kita. Sige na, maghintay ka rito. Senyorito Yan, mag-isa ka lang ba talagang dumating? Nasaan si Maputing Kalapati? Nasaan ang pera? Ilabas niyo siya. Siya ba ang Maputing Kalapati? Eksakto. Paanong nahuli niyo siya? Ang taong ito, hindi nga katakatakang siya ang numero 1 mamamatay tao sa siyudad ng dagat. Binuhos namin ang lahat para lang mahuli siya. Marami rin kaming mga tauhan na nawala. Senyorito Yan, hindi ka lugi sa 80 milyong piso na ibinayad mo. Hindi lugi? Talaga ba? Ngayong araw, minalas lang akong si Maputing Kalapati na mahulog sa mga kamay niyo, pwe. Huli na ang lahat. Itutuloy na natin ang transaksyon.
Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa inyo? Walang nagpadala sa amin. Kung hindi ka magsasalita, marami akong paraan para pagsalitain ka. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Magsasalita ka ba o hindi? Nakapatay ako. Nakapatay ako. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa lahat. Ayon sa mga patakaran ng organisasyon, linisin ang hanay. Umalis na tayo agad bago pa dumating ang mga yan. Nakatulog ka ba, putang ina? Sino ka ba? Bantayan nyo ng maigi ang pantalan at paliparan. Kapag nakatakas talaga siya, ay magiging walang katapusan ng problema. Nagpadala na ako ng mga tao para magbantay. Ang kinatatakutan ko ay baka tinulungan na siya ni Lola Feng na tumakas ng palihim. Alam ko namang hindi ganoon kadaling ibibigay ng matandang iyon si Matao sa atin. Nanaginip ka na naman ba ng masama? Oo. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Pag-usapan na lang natin ang lahat bukas. Batang Ginoo, may nangyaring masama. Anong problema? Mabuti pang kayo na ang bumaba para makita ito. Siguradong may mahalagang nangyari. Pumunta ka na at tignan mo. Hihintayin kita rito. Sige. May nakita ba sa CCTV? Wala po. Walang nakuha kahit ano. Siya nga iyon. Walang anuman. Ginoong Yan Jinky, may mukha ka pa bang ihaharap sa batang pipi? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ako na ang bahala rito. Ito ang application form para sa kapisanan ng kalakalan ng Haicheng. Nandito rin ang liham ng rekomendasyon mula kay Pangulong Shen. Tungkol naman kay Lola Feng, may ginagawa ba siya? Mula nang mawala si Matao,
Sinisiraan ka na niya kung saan-saan at sinasabing wala kang puwang para sa mga datihan. Nitong mga nakaraang araw, may mga tauhan niya na ng gulo sa ilang mga lugar natin. Kailangan ba nating hingin ang tulong ni Panginoong Leopardo para rito? Wag na. Ang mabangis na hayop bago mamatay ay tiyak naman lalaban pa. At saka, si Binibining Shen, tumawag siya para yayain kayong maghapunan bukas. Malaki ang naitulong niya sa akin, kaya dapat ko na siyang pagtuunan ng pansin. Batang Ginoo, balak niyo po ba talaga na makipag-engagement kay Binibining Shen? Ang aming manli ay talagang may sariling paninindigan simula pa noong bata siya. Ang mga bagay na gusto niya ay walang sinumang makapagpapabago. Yun po ang gusto ko sa kanya, ang pagkakaroon niya ng sariling paninindigan. Napakaabala mo sa negosyo. Kaya tungkol sa engagement party, kami na ang bahalang mag-asikaso niyon. Mula ngayon, ang lahat ng tungkol sa akin ay ipapaubaya ko na kay Manli. Sabi mo iyan ha? Siyempre naman, bakit naman ako magsisinungaling? Ngayong gabi? May darating pa ba na espesyal na panauhin? Oh, siyang lola sa turing ng aming manli. Dahil hapunan ito ng pamilya, kailangan narito siya. Pinag-uusapan ka lang namin kanina. Ganoon ba? Ninang, hayaan niyo akong ipakilala sa inyo. Ito ay si Ginoong Yan Jinky, ang mapapangasawa ni Manli. Hindi na kailangang ipakilala. Jinky, ay dati ko na rin kakilala. Tama. Kayo ay dapat magkakilala na, nang mas maaga pa kaysa sa amin. Ang lolo ni Jinky ay ang nagtatag ng aming Black Dragon. At siya rin ay ang guro ng pumanaw kong asawa. Kung ganoon, lalong lumalim ang ugnayan nating magkapamilya. Tama. Lalong lumalim ang ugnayan. Ninang, maupo muna kayo. Cheng, siguro ay matanda na talaga ako. Ano nga ba ang sinabi mo kanina? Si Jinky ang mapapangasawa ni Manli? Pinapunta namin kayo rito ngayong araw, para mismo sa bagay na ito. Hay, hindi ito tama. Anong hindi tama? Naalala ko na parang may kasama si Jinky noon. Nagkamali ba ako ng tao? Sinong tao? Ninang, sigurado ba kayong hindi kayo nagkakamali? Maaaring magkamali ako sa ibang mga bagay, pero ang usaping ito, na naging malaking iskandalo noon, ay imposibleng magkamali ako. Jinky, ano ba ang nangyayari? Sabi ni Ninang ay may kasama ka raw. Sino ang taong iyon? Siguro ay isa lang itong pagkakamali. Paanong naging pagkakamali iyon? Kung sa bagay, si Jinky ay isang taong tapat at may paninindigan. Noong oras na iyon, ang batang pipi na iyon ay alang-alang sa kanya. Ay tumanggap ng 20 hampas ng latigo mula kay Panginoong Leopardo. Hindi nyo lang alam ang tungkol sa latigong Feng Shen ni Panginoong Leopardo. Sapat na ang 20 hampas para kumitil ng buhay. Pero hindi lang siya ligtas, kundi maayos na maayos pa siya ngayon. At nananatili pa sa loob ng bahay ni Jinky. Jinky, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo ito ng malinaw sa akin. Mayroon ngang isang maliit na pipi sa bahay ko, pero mukhang nagkakamali lang si Lola Feng. Ang piping iyon ay walang anumang espesyal na relasyon sa akin. Isa lamang siyang tagalinis na nagtatrabaho sa bahay. Ganoon ba? Pero bakit ko nabalitaan na isinasama mo siya kahit saan ka pumunta? Ang ganyang sitwasyon ay hindi mukhang kasing simple lang ng isang katulong, hindi ba? Jinky, ano ba talaga ang nangyayari? Ang babaeng ito ay tila hindi lamang isang simpleng yaya. Gaya ng sinasabi mo, kung wala ang mga litratong ito, tayong buong pamilya ay hindi ba't napapaikot mo na sa iyong mga palad? Nanay, wala nang dapat pang sabihin. Siya naman talaga ay isang playboy sa labas. At hindi lang ang batang pipi ang nakakasalamuhan niya. Sa tingin ko, ang kasal ni Manli ay mas mabuting pag-isipang mabuti muli. Paumanhin at pinag-alala ko pa si Lola Feng. Inaamin ko na, mayroon nga akong reputasyon sa labas, pero karamihan sa mga iyon ay tungkol sa negosyo. At nangyari ang lahat ng iyon bago pa kami ni Manli. Ang lahat ng ito ay alam na niya. Hindi ba? Opo. Alam ko ang lahat. Sinabi na sa akin ni Jinky ang lahat. Dahil alam mo naman pala, matitiis mo pa rin iyon? Ayaw ni nanay na, dehado ka sa sarili mong pagpapakasal. Ma,
Mahal ko si Jinky. At siya lang ang gusto kong pakasalan habang buhay. Ang apo ko sa Turing ay hindi dapat maging dehado. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo sa Piping iyan. Pero bago magbukas liwayway bukas, ayaw ko na makita ang taong iyan sa siyudad ng dagat. Dahil kung hindi, kahit isang sentimo mula sa suporta ng pamilya Shen, ay wala kang makukuha. Tungkol sa bagay na ito, magbibigay ako kay Tito at Tita, pati na rin kay Manly, ng isang kasiyasyang paliwanag. Ayos lang yun. Nagkaroon ka ba ulit ng masamang panaginip? Tungkol saan ba ang panaginip na iyon? Napanaginipan ko na. Hindi mo na ako kailangan. Ang perang pinabigay ko kay Agu sa card mo ay sapat na para sa huling bahagi ng buhay mo sa ibang bansa. Sapat na dapat ito para mabayaran ang utang na loob ko sa iyo? Bakit? Hindi ako nagtatabi ng mga taong walang silbi. Maari akong maging kapakipakinabang. Maaari akong mag-aral. Kahit ano ay kaya kong gawin. Paalisin siya. Maputing kalapati. Kahit na umaarte lang naman tayo. Bakit parang nadudurog ang puso ko ngayon? Bakit? Hindi ako nagtatabi ng mga taong walang silbi. Ang hangal na ito. Malanding babae, sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Itong batang pipi ay talagang nakakagana. Senyorito Lee, ano kayang mangyayari kung malaman ni Ginoong Yan Jinky na ang batang pipi ay nasa kamay na natin? Ano kaya ang gagawin niya? Siya ay abala pa sa paghimod sa pamilya Shen bilang isang manugang. Ang kinaroroonan ng batang pipi na ito ay sinabi sa akin ni Binibining Shen. Inutos ni Binibining Shen na kailangan nating bigyan siya ng matinding leksyon. Senyorito Lee, mauna na kayo. Pagkatapos ninyong magsaya, ay kaming magkakapatid naman ang susunod. Senyorito Lee, mauna na kayo. Malanding babae, kapag tapos na kaming magsaya sa'yo, ay itatapon ka namin sa dagat para ipakain sa mga isda. Lumuhod ka. Ginoong Yan Jinky. Mukhang tama na naman ang pusta ko. Ginoong Yan Jinchi, isa ka lang namang pipi na walang silbi. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Presidente Shen? At baka hindi ka natanggapin bilang manugang? Walang kwenta ang Presidente Shen na iyan. Tatay, iligtas mo ako? Iligtas mo ako? Ginoong Yan Jinky, ano itong ginagawa mo? Ang tinutukoy mo ba ay si Ginoong Li Tianchi?
May dinala siyang mga tao para manakit. At nahuli ko siya sa akto, may video mula sa CCTV bilang patunay. Oh, at meron pa. Hindi lang itong CCTV na ito ang hawak ko, kundi nakita ko rin sa cellphone ng batang Ginoong Lee ang ilang mga interesanteng video. Presidente Shen, gusto niyo bang panoorin? Ginoong Yan Jinky, pinagplanuhan mo ako. Ang mga video na ito ay galing mismo sa cellphone ng batang Ginoong Lee. Kung pagpaplano ang pag-uusapan, siguro ay siya ang nagplano nito, hindi ba? Ngunit sa ganitong sitwasyon, medyo mahirap itong ayusin. Kapag ang mga bastos at kasuklam-suklam na video na ito ay kumalat, para sa samahan, pati na ang epekto sa pamilya Shen at pamilya Lee, ay magiging napakalaki. Kaya sa halip na mangyari iyon, dahil miyembro na rin ako ng samahan, handa akong tumulong kina Tito Shen at Tito Lee para maayos ang problemang ito. Iho, nandito pa ako at nakaupo. Ang samahang ito ay ako mismo ang nagtatag. Tapos gusto mo lang itong kunin ng ganoon kadali. Sa anong karapatan? Hindi ko itinatanggi na ikaw ang nagtatag ng samahang ito. Pero ang perang ginamit mo noon sa pagtatatag nito, ay saan ba nang galing? Galing iyon sa samahang Black Dragon? Iyon ay pera ng aking pamilya yan. Ginamit niyo ang pera ko, at pagkatapos maitatag ang samahan, ay kumuha kayo ng mga lupain at nagbenta sa siyudad ng dagat, nagpanggap kayong kabilang sa mataas na lipunan, pero ang totoo ay nalulunod kayo sa luho at bisyo at gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ginagawa ko sa inyo ngayon ay pagbawi lang sa lahat ng mga utang nyo sa akin. Kaya pala, ang pagiging malapit mo sa aming si Manli ay pagpapanggap lang pala? Ano pa nga ba? Ikaw, Akala mo ba talaga ay totoo yun? Sayang naman. Ang lahat ng aking mga proseso ay sumusunod sa mga patakaran ng samahan. At kinilala pa ito ng pinuno ng samahang Black Dragon, na si Panginoong Leopardo. Kahit na gusto mo pa itong bawiin, kailangan mo pa ring makuha ang pahintulot ni Panginoong Leopardo. Hindi maaari. Paanong napunta sa iyong mga kamay ang tungkod na may ulo ng dragon na ito? Nasa plano niyo po ang lahat, Batang Ginoo. Batang Pipi, pasensya na po. Ang tungkod na ito na may disenyong ulo ng dragon ay sadyang isang malaking pasakit simula pa noong una. Mula nang hawakan ko ito, ay sinimulan ko na ang pagtutuos ng mga utang. Pinaalis kita dahil wala kang kinalaman sa larong ito. Ang mga pamilyang Shen at Lee ay mga aso lang naman ni Lola Feng. Ang mga aso, ikakawag nila ang kanilang buntot sa kung sino man ang may hawak ng buto. Balak ko sana silang panatilihin para gamitin pa ng kaunti. Pero nagawa pa nilang kalabanin ako sa oras na ito. Masyadong mataas ang tingin ng mga taong ito sa kanilang sarili. Pero sakto lang, isabay ko na rin ang pagtutuos sa kanila pati na ang utang ni Lola Feng. Gagamitin ko ang masasamang balita tungkol sa mga pamilyang ito bilang babala para sa lahat. Ang sinumang maglakas loob na galawin ang mga tao ni Ginoong Yan Jinky ay dapat mamatay. May pupuntahan tayo. Magmaneho ka. Labing-walong taon na. Sa wakas ay maaari ko nang makuha ng may dangal bilang apo ni Ginoong Yan ang kanyang tungkod. Noong una ay inasahan kong aabutin ito ng 3 taon man lang. Dahil sa kanya, nakuha ko ng mas mabilis ang mga bagay na para sa akin. Alam mo ba, Batang Pipi, may kakaibang lakas sa kanya?
na parang isang matalim na talim na may sariling paninindigan. Para sa karangalan ng aking mga ninuno, ang larong ito ay nilaro ko sa loob ng 18 taon. Pero ang mga bagay na pinagplanuhan natin ng halos buong buhay natin, sa mga mata ng taong iyon, ay walang anumang halaga. May mga tao pala talaga sa mundo na hindi iniisip kung sulit ba, kundi kung ito ba ang tamang gawin. Ang gusto niya ay ang hustisya sa labas ng larong ito. Isang malaking panghihinayang na hindi kami naging magkaibigan ng taong tulad niya. Kung kaibigan mo siya, maaari niyang masaksihan dito ang iyong tagumpay sa sandaling ito. Ano ang mararamdaman mo? Sa sandaling itong masasaksihan ang iyong tagumpay, ano ang iyong gagawin? Siyempre ay magiinuman tayo ng husto. Bakit? Batang pipi, nagseselos ka ba? Siyempre nagsiselos ako. Siya. Hindi ko siya mapapantayan. Ang mga kasangkapan ay para sa mga may pakinabang lang. Hindi mo iyon kailangan. Ikaw ay akin. Maluwalhating pagbati. Binabati kita yan batang Ginoo sa matagumpay na paghawak ng Dragon Head Staff. Halika. Mrs., sa ganitong napakasayang araw, uminom naman tayo kasama ang mga kapatid? Tama iyan. Tubig na lang ang iinumin ko. Tingnan mo nga sila. Napakasweet naman ng mag-asawang ito. Naiinggit tuloy ang puso ko. Gusto ko na ring umibig. Hindi ba? Batang Ginoo. Halika. Nasaan si Ego? Mayroon siyang inaasikaso. Hintayin nating matapos siya. Narito na, ang ulo ng isda. Alak para sa ulo ng isda. Yan, batang Ginoo. Sige. Huwag na kayong mahiya. Halika, halika. Sige pa. Halika, halika. Lagyan pa ang baso ni batang Ginoo. Uminom ka pa ng marami. Uminom ka pa ng marami. Ang atmosfera ngayong araw ay parang may hindi tama. Jinky. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nahulog ang hearing aid mo. Hindi tayo pwedeng manatili rito ng matagal. Isasama kita paalis. Batang pipi, huwag kang matakot. Narito ako. Kapag kasama kita, wala akong kinatatakutan. Sige. Sige. Alam kong hindi ako tatalikuran ng aking batang pipi. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya yan ay may mga kaluluwang naghihiganti. At hinding-hindi ito magkakaroon ng mga duwag. Hintayin mo ako rito. Batang pipi, natatakot ka bang mamatay? Huwag kang mag-alala, hindi tayo mamamatay. Batang pipi, wala kang hearing aid? Paano ka nakakapagsalita? Di ba sabi mo balang araw ay gusto mo akong makainuman at makausap ng masinsinan? Ang inumang ito ay dapat mong ilibre.
tunay ngang napakahusay na patalim nito. Maputing kalapati. Miss ka na ng lahat. Pakikamusta na lang ako sa kanila. Hindi ka ba sasama sa akin pabalik? Gusto kong makipagkaibigan. Ang patalim nating mga tagapagtanggol ay para lamang sa kaluluwa ng mga masasamang tao. Kung siya ay iyong kaibigan, ang patalim ay maglalayo sa kanya sa anumang panganib. Kung siya ay ating kaaway, ang patalim ang kukuha sa kanyang buhay. Batang Ginoo, patawad, huli na ako nang dumating. Nagawa niyo po ba ang lahat ng ito, Batang Ginoo? Nakalimutan mo na bang ang Batang Ginoong ito ay magaling makipaglaban? Hindi ba ang Batang Ginoong ito ay mukhang astig kanina? Sobrang astig at nagustuhan ko iyon.